Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikipag-aral, harinawa ang inyong mga pagpapagal ay tunay na magbunga at maging kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa ano nga ba ang kadahilanan bakit ang isa ay nakikipagtiis sa bawat isa at ang bawat isa ay tinuturuan pang makipagtiis para sa kanyang Panginoon? Ang lahat ng ito'y umaayon sa tinatawag ninyong paggawa. Paano nga ba gumagawa ang isang tapat na manggagawa sa harapan ng Diyos? Sa mga bahagi na iginagalaw ng tao, tulad ng isang musmos. Ano ang paggawa sa isang musmos? At ano ang paggawa sa isang tao na nandun na ang kanyang karunungan ay nasa kanya ng sarili? At ano naman ang paggawa ng isang tao na kung saan ang dapit hapon ay nasa kanya na rin sarili? Nagkakaroon ba ng kaibahan ang bawat paggawa? Nagkakaroon ba ng pagbabago ng layunin ang bawat manggagawa? Sapagkat kung ito ang magiging katwiran at bahagi na patuloy na sa inyo ay tinuturo, ano ang nilalayo ng bawat tagapagturo? Anong uri ng layunin ang dapat itinatayo ng isang manggagawa upang ang kanyang paggawa hindi lang makakita ng katwiran para sa tao, makakita rin ng katwiran na para sa Diyos? Mga iniibig na mga kapatid, naunawaan ninyo sa bahagi ng isang buhay, hindi nga matatawaran ang maraming nagsikap na tinatawag ninyong banal sa panahon na ito, na ang kanilang mga gawa ay isinulat at itinitik upang mabasa at maging ehemplo ng bawat isang nag-aaral. At kung kayo ngayon ang mga mag-aaral na yan at sila ang guro, malawak ba at naunawaan ba ng bawat mag-aaral kung gaano kalaking pagsisikap ang ginawa ng isang guro upang ang aralin ay maituro? At kung ang guro ngayon ay nasa inyong harapan at kayo ay tinuturuan, hindi ba nadarama ng isang guro kung ano rin naman ang ibinibigay na bahagi ng bawat inaaralan? Kung ang mga paggawang yan ay bahagi ng iginagalaw ng bawat isa at ang kaisahan ay hinahanap upang ang katunayan ng pagiging kaisa ng tao para sa kanyang Diyos ay maganap, ano ang hahanaping kabahagi mula sa tao upang ang Diyos na sa kanya ay tumitingin at natuturo ay magkaroon ng diwa ng tunay na kapayapaan? Sapagkat sa bandang huli, ano sinasabi? Magkaroon kayo ng kapayapaan na tulad din ng isang Kristo. Paano titira sa iyo ang kapayapaan ng isang Diyos? Paano mananahan sa iyong pagkatao ang katwiran ng kapayapaang ipinangako ng dakilang guro? Paano niya ituturo sa bawat isa? Ito ang bahagi ng katwirang ipinakikilala. Ngunit paano paghahandaan ng bawat mag-aaral upang ito ay makuha? Gaano ba kadali ituro ang paghahanda? Lahat ay pinaghahandaan. Lahat ay pinagsisikapan ng bawat tao na maangkin, tulad na lang ng mga bahagi ng karangalan ng mayroon ng sanglibutan. Iniisip ba ganinyo, aking mga iniibig, ang mga bagay na nakukuha ng hindi pinaghahandaan? Lahat ay nagsisipaghanda upang ang kanyang pangarap ay matupad. Tulad din ng isang magulang, bakit niya ipinapasok sa paaralang bayan ang kanyang mga musmos? Sapagkat siya'y nangangarap na darating ang panahon na ang kanyang mga musmos ay magkakaroon ng pagtapos sa pag-aaral at sila man ay maninilbihan sa mga gawaing pambayan na darating ang panahon na sila ay magkakaroon ng kabayaran at ang kabayaran ay magbibigay sa kanila ng kaginhawahan. Ito ay ayon sa tao. Paano naman kung kayo gumagawa ng para sa Panginoon?
Ano ang bahagi na kanyang ibibigay bilang isang kabayaran? Ano ang mayroon kayo na pakinabang na makukuha sa bahagi ng paglilingkod? Kung ang pangako ay lagi lamang iisa, na sa paggawa ng Panginoon, tinawag ka mang mauna, tinawag ka mang mahuli, tinawag ka man sa dulo. Sa kalagitnaan, may isang kabayaran na laging ibinibigay, at ito ang isang denaryo. Paano niyo tatanggapin ang isang denaryo na nagmumula sa dakilang Panginoon? Ito ngayon ang sukatan ng bawat paggawa ng isang manggagawa. Sa matagal nang inaaralan sa paaralan, ang mga bahaging ito hindi na nga bago, sapagkat ang karunungan ay nailapat na at ang katwiran ay naibigay na. Ngunit mula noon hanggang ngayon, ano pang hahanapin sa bawat isang iniibig? Na ang kanyang paggawa ay umayod sa katwiran ng dakilang Panginoon, na ang bagay na para sa Diyos ay kanyang paghahandaan ng kanyang buong puso at buong kaluluwa, sapagkat mula sa mga bagay na yan na paggawa, ito naman ay bahagi ng Panginoon na sa kanya ay nagbibigay lubod. Kaya nga, ang gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa nakakakuha ng ganti. At sino mang gumawa ng mabuti sa isang propeta nakakakuha ng ganti. Iniisip pa ganinyo, aking mga iniibig, kung kayo'y gumawa ng mabuti para sa Diyos, ang Diyos din ay gaganti ng mabuti para sa inyo. Ngunit kailan ang paggawa ng tao umaayon sa katwiran ng Diyos, upang ang Diyos na sa Kanya'y tumitingin, siya naman ang gaganti sa Kanya? Sapagkat kung lahat ng ginagawa ng tao'y kayang gantihan ng kanyang kapwa, ano pa ang bahagi na igaganti sa iyo ng Diyos? Hindi nga ba ito ang larawan ng isang paggawa? At ang bawat paggawa ay may katumbas sa harapan ng Diyos at kahit sa harapan ng kanyang kapwa. Kaya nga sa paralan ng Panginoon, hindi lang kayo tinuturong gumawa ng mainam sa inyong kapwa. Tinuturuan din kayo ano pa ang mas mainam sa mga bagay na para sa Panginoon. Sapagkat kung nakikilala na ng tao ang bagay na mabuti at ito'y kanyang isinasa buhay, hahangarin mo bang maging sakdal upang ikaw naman ay makakilala ng mga bagay na banal? Sapagkat ano nga lang bang nakakarating sa paanan ng Panginoon, kundi ang mga bagay na banal? Kaya nga kung kayo'y sasaliksik ng kasulatan, inyong mapag-uunawa, aking mga iniibig, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay nagbabata, makakita lamang ng isang tunay na manginibig. Paano nga ba nalalaman ng Diyos na ikaw na ang tunay na manginibig? Na kaya mo nang ibigay ang iyong sarili bilang hain sa kanyang harapan. Hindi lamang ang maliit mong panahon, hindi lamang ang maliit na bahagi ng iyong sarili, kundi ang iyong kabuuan. Sapagkat narito, ito ang ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Naghahain sila ng pinakamainam sa harapan ng Diyos na susunugin upang ang kanyang halimuyak ay makarating sa mga langit. Sa panahong ito, hindi na kayo binihinga ng mga bahaging yan. Ngunit ang hinihingi sa tao mula sa kanyang sarili, ang kanyang kabuuan, ay maging para sa Diyos. Ang bahagi ba na yan ay imposible? Hindi nga ba yan mangyayari? Hindi nga ba yan may sasagawa? Sa katotohanan, yan ay nagawa na. At yan ay napagtagumpayan na. Yan ang dahilan kung bakit ang dakilang guro ay lumakad sa sanglibutan upang ipakilala sa bawat may laman na ang bahaging yan ay posible, sapagkat narito siya ay nagtagumpay. At kung paanong siya ay nagtatagumpay at nagtagumpay, bawat isang nananampalataya sa kanyang gawa, sa kanyang salita at sa kanyang kabuuan, tunay na magtatagumpay. Sapagkat ano ang magiging daladala ninyo sa inyong mga pangarap? Ang aral ng dakilang Kristo, na kung saan bahagi ito ng inyong buhay
at hanggang siya'y bahagi ng iyong buhay at iyong iginagalaw, darating ang panahon. Ito na ang iyong isinasabuhay at ang iyong kabuuan ay tunay nga makakakuha ng kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na kung saan ito'y pinatunayan ng dakilang guro. Kaya nga hindi imposible na ang isang ako na tinatawag ay maging tunay na alay sa dambana ng Diyos, na ang kanyang sarili na bibihisan ng kasuotan, ng kabanalan, na ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig, na ang kanyang paggawa ay puro kababaan, at ang kanyang kaisipan ay nandun sa pag-unawa. Hindi nga ito magiging imposible kung bahagi sa iginagalaw ng tao at kanyang pinag-aaralan ay ang karunungan ng isang Kristo. Kaya nga, kung ang mga salitang binitawan ng dakilang guro ay hanggang ngayon binabata ng maraming nilalang upang maisagawa, upang matutunan, dito niyo masusukatan kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos na binihisan niya ng pag-asa sa bawat isa. Patuloy niyang pinahihiraman ng laman upang patuloy na lumakad sa lupa at mag-aral. Patuloy niyang binibigyan ng maraming karanasan upang sa pamamagitan ng karanasan na yan, ang karunungan na kanyang natutunan ay kanyang masubukan. Patuloy niyang binibigyan na kanyang tinatawag na kapatid, kahinlog, o sa madaling salita kanyang kapwa, upang sa pamamagitan nila mabasa niya ayon sa kanyang larawan kung ano siya, upang kailanman sino mang mag-aaral sa paralan ng Panginoon ay hindi magkaroon sa kanyang puso ng pagsasabi, kailanman ay hindi ko pa narinig at nakita ang mga kagandahang loob na yan. Sapagkat mula noon hanggang ngayon ito'y inilatag na, ito'y naibigay na, at patuloy itong ibinihandog sa bawat isa. Baka nga sakali aking mga iniibig, sa panahon na kayo nakikinig, ang inyong buong kakuan ay nagsisipakinig. At habang kayo'y nakikinig, kayo man ay nakakaunawa, upang sa bandang huli, ginagawa na ng tao kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Napakadakila ng layunin ng buhay. At kung paanong itinuturo, walang hihigit pa kaysa rito na ibigay ng tao ang kanyang sarili para sa Panginoon, para sa kanyang kaibigan. May isang tanong akong iiwanan. Kaibigan baga ninyo ang Panginoon? Kaya niyo bang ibigay ang inyong sarili para sa inyong kaibigan? Sapagkat kung ito ang matutunan ng tao, tunay na ang kabanalan ay hindi na nga malayo sa inyong mga sarili. At tunay din na ang kagandahang loob o kagandahan at mabubuting aral ay hindi na mabubura pa kailanman sa inyong mga pagkatao. Ano pat ang kasamaan ay malayo na sa iyong puso. Ni hindi mo na siya hihipuin pa, sapagkat narito ang iyong layunin ay maabot ang isang katwiran na pinaabot ng dakilang guro tulad ng ginawa ng isang Pablo. Bagamat nalaman na niya ang katotohanan, anong ninanasa niya, maabot pa ang pinapaabot sa kanya ng Kristo upang siya at ang Panginoon ay maging isa. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang buhay sa marami ay maiksi na, marami din ang meron pang mahabang buhay. Marami pa rin ang darating at mag-aaral sa sanglibutan na siyang paaralan ng Panginoon. Tunay nga lagi niyong ilatag sa inyong puso na ito'y ipanalangin upang sa mga kalulupang darating, ang bahagi ng kanyang paaral ay laging kaigaya sa bawat kaluluwang dito ay patuloy pa na makikisa at lagi kayong maging mapagpasalamat na kaluluwa sapagkat sa gitna ng kaguluhan na meron ng sanglibutan, kayo ay may kapayapaan at ang kagalumihan ng dumarating sa inyong mga puso ay maliliit lamang at bahagi lamang ng pagpapaunlad ng inyong mga kaangkingan. Ganun pa man, makipagtiis kayong may kapayapaan. Makipagtiis kayong nagpapasalamat sa lahat ng yan. Sapagkat kahit ang tao ay nagbabata ng kanyang sariling kahinaan, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay banal. Hindi niya iniiwanan ng sinumang nag-iisa
sapagkat nalalaman niya bawat isa'y kanyang iniibig na anak at bawat anak ay mayroong pangangailangan sa isang ama. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan ay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakiisa sa mga sandaling ito, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.